Ito lang, isa puso nyo to. Sa puso talaga. Alam nyo, sa totoo lang, yung trigo, isa din yan sa favorite ko. Lahat na lang, sir. Geometry, algebra. Nawala na branding. Siguro next time, pag may ibang program na sana magkaroon, ay magbo-blue na tayo. Okay? Basta, hindi, pero ano, mas gusto ang Jom tsaka Trigo. Actually, mas gusto ko Trigo nung high school. Kung irarang ko yung algebra tsaka Jom. Okay, at pagdating sa identities, kanina natakil na natin yung tangent, yung reciprocal. So, i-keep in mind yun na lang yun. Madali lang yun. Pero in terms yung mga formula, di ba maraming, parang ang haba ng list ng identities na pinapasaulo sa inyo sa school minsan. Ang tandaan nyo, ito lang, mabubuhay na kayo dyan. Pwede nyo na i-derive yung iba, pero madali lang i-derive. Okay, tandaan na, pinaka-ayaw ko favorite mo, sir. Okay, sin squared theta plus cosine squared theta equals 1. Ipapakita ko lang din na tama itong principle na to. Naalala nyo yung, halimbawa, 90 degrees natin kanina. Doon sa 90 degrees, anong coordinates dito? 0, 1. Tama ba? So, pag kinuha ko ba, sir, yung sine squared ng 90 degrees, tsaka cosine squared ng 90 degrees, di ba? Nakikita yung pattern? Kinukuha mo yung sine squared theta. Ang ibig sabihin, by the way, ng ganyan, ganyan lang siya sinusulat, pero ganito siya ini-interpret. Kinuha mo yung sine theta and then ini-square mo. Okay? Ganyan lang siya sinusulat. Okay? Hindi natin siya sinusulat na sine theta squared kasi magmumukhang ang ini-square mo yung theta. Whereas, ang dapat nangyayari, kinukuha mo muna yung sine, tsaka mo siya i-square. Okay? So ngayon, tignan nyo. Papatunayan lang natin na tama yung formula. Ano ba yung sin 90 kanina? Di ba ang x ay cos, ang y ay sin. So ano ang sin 90? Di ba 1 square? Plus cosine, ano ang cosine 90? 0 na naka-square. Tingnan nyo, anong sagot dyan? Tatama ba yan na 1? Yes, di ba? Which proves na sin squared theta plus cos squared theta equals 1. Kapag itrinay mo yan sa sin 30, halimbawa lang, sin 30, try natin. Sin squared 30 plus cos squared 30 equals 1 ba yan? Patunayan nga natin. Ano ang sin 30? Tingin sa cheat sheet. Tingin kayo sa cheat sheet nyo. Ano ang sin 30? 1/2. Pag ini-square ko yan, plus. Sa cheat sheet, ano ang cosine 30? Cheat sheet, cosine 30, square root of 3 over 2. Tama? Square natin. So, tama ba na siya ay equal sa 1? Let's see. This is 1/4. This is, ano ang square ng square root of 3 na naka 2? Ano ang square root of 3 na naka-square? Ano ang square ng square root of 3? Di ba 3 lang? Over yung 2 na naka-square, that's 4. So, tama ba na ang 1/4 plus 3/4 ay 4 over 4 or simply 1? So, pinapatunayan nito na lahat ng mga values natin kanina, every time na itatake mo yung sine squared theta plus cosine squared theta equals 1, ay lagi siyang equals 1. Sir, saan makukuha yung cheat sheet? Sa katabi mo. Hindi, joke lang. Yung cheat sheet kanina, na-discuss na natin. Yung paggamit ng unit circle, tsaka yung table. Okay? So, ngayon, sir, ngayon, alam nyo na ang sine squared theta at cosine squared theta, basta same yung angle, laging equal yan sa 1. Ngayon, sir, paano na-develop yung ibang mga identities? Ganito lang yan. Pinaglaruan lang nila itong equation na yan. So, ang gagawin ko, magpapakita tayo ng unang scenario. Yung unang scenario, dinivide lang nila sa sine squared theta. Okay? As-is lang muna yan, ha. Kung ano yung ginawa ko dito, gagawin ko rin dito. Gagawin ko rin sa kanan.
Anong value nito? Sin squared theta, i-divide ko sa sin squared theta. Sa sarili niya, anong value niyan? 1. O, tingin dito. Cosine squared theta divided by sin squared theta. Question muna, tama ba itong cosine squared theta over sin squared theta ay katumbas lang ng cos over sin na naka-square? Tama ba? Yes or no? Tama ba? By the principles of laws of exponents, sabi ko sa inyo, laging tahi-tahi yan. Yes or no? Agree? Agree. Kanina, alam natin na ang tangent ay sine over cosine. Ano to? Cos over sine. Binaliktad. Ano ba yung reciprocal ng tangent kanina? Correct. Cot. So, ibig sabihin, pwede ko itong isulat as cot na naka square. Tama ba? So, 1 plus cot squared theta. Equals. Punta ako dito. Tama ba na ito ay katumbas lang din ng 1 over sin theta na naka-square? Yes or no? Tama ba? Yes. And, tignan nyo, binaliktad yung sin theta. Ano yung, sa concept natin kanina ng reciprocal, ano ang ka-reciprocal ng sin? Correct, cosecant. So, pwede ko itong sabihin, cosecant squared. Tama ba? Yes or no? Marvski, hindi cosa, CSE, cosecant. Kaya pwede ko na itong isulat as cosecant squared theta. Pumunta kayo sa mga notebooks nyo, makikita nyo itong identity na to. Hindi nyo siya kailangan sa uluhin, pero nanggaling lang siya sa dinivide sa sin squared theta. So, ang point ko doon is, kahit ito lang yung paglaruan mo ng formula or identity, hindi mo na kailangan sa uluhin to. Pa-screenshot buo, ayaw ko. Hindi, joke lang. Pa-screenshot buo, gaganyan lang naman kalaki yung sinulatan ko. Yan, ayan. Okay? Pakita natin yung isa pang identity. Yung isa pang identity na common ay... So, sige nga, kung nare-recognize nyo yung pattern, nag-divide ako sa sin squared. Ano naman yung isa kong pwede kong gawin? I-divide ko naman saan? Saan naman tayo mag-divide? Sa cos lang ba? Saan ma-apply yan, sir, sa UPCAT? Doon nyo naman kailangan yan eh. Doon nyo kailangan yan sa exam. Correct. Cosine squared. So, sige nga, try nyo yung effortan. Kung kayo yung magsasolve nito, ano nang lalabas? Ganun ulit na analysis. Sine over cosine na naka-square. So, anong simplified form ng sine over cosine? Correct. Tan squared. Tan squared. Tan. Tan. Tapos dahil mga may square yan, kaya siya naging tan squared theta. And then ito, sarili niya, dinivide lang sa sarili niya, equals 1. And then ito, same principle. Ang 1 over cos squared, correct. Ano ba ang reciprocal ng cosine natin kanina? Secant. Naka-square lang din yan, so secant squared. So makikita nyo sa mga identities sa libro, lalabas ito. Diyan ang galing yun. Okay? Klaro tayo sa identities, kung paano na-derive yung mga yan. Yan lang yun. Kaya ang point ko, hindi mo kailangang sa uluhin itong dalawang to. Pwede mo siyang ma-analyze ganyan. Madali lang naman di ba? Kasi nga alam mo na yung sin over cos, which is tan. Alam mo na yung reciprocal. Yung mga fundamentals na yun, basta alam mo, okay na. And then, ito, by heart, sin squared plus cos squared equals 1. Equals 1. Goodness gracious. YouTube. Sir, sa YouTube mo may video ka nito? Secret. Hindi, meron. Punta tayo sa Instagram. Nandyan yung link. Okay. 1 minus... Ngayon, solve na natin to. Okay. 1 minus cos squared theta
Ayun na, pagdating sa exam, shit sir, ang hirap naman yan, hindi ko nasasagutan yan. O, paano nyo sasagutan yan sa exam? Paano nyo sasagutan sa exam? Anong sabi ko kanina? Basta by heart, alam nyo yung sin squared theta plus cos squared theta equals 1. So, tignan nyo disregard nyo na itong nasa, ayan, okay. Kasi nagsasolve na tayo. Tignan nyo to. May way ba ako na itong 1 minus cos squared na to ay mapalabas ko mula dito? Tingin nyo, may way ba? May way ba? Paano? Paano ko mapapalabas itong 1 minus cos squared dito? Correct. Ilipat sa kabila. Sino? Sino ililipat ko? Tatawid? Sinong tatawid? Si sin or si cos? Si cos. So yung 1 minus cos squared, pwede nating mapalabas dito. 'Di ba? So ang gagawin mo lang, ilipat natin itong positive cos squared sa kanan, so magkakaroon ako 1 minus cos squared. Ang 1 minus cos squared, ibig sabihin ay katumbas ng sin squared theta. Tama? Palit ka na ng net. Tapos, itong 1 minus cos squared na to, papalitan ko na siya ng sin squared theta. Galing dito. Tama? And then, copy lang, sin theta, nakadivide. And then, itong part na to, gagamitan mo lang ng, anong concept sa algebra? Laws of exponent. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga na naaalala nyo yan. So, para siyang x squared divided by x. So, makakancel yung isang sin theta sa taas. That's why the answer is sin theta. Nakuha? Masusundan. Oh, last two problems. Tapos kailangan ko ng maligo. Pwede yung i-search mamaya sa sa Facebook, Radyo Siyensya. I-interviewin nila ako para dun sa saysay. Tapos maki-comment na lang kayo doon. The joke lang. Okay. Next. Hala sir, huwag ka nang maligo. Okay. No. Okay, tangent theta is 3/4 and theta is in the first quadrant. Find second theta. Okay. So, sige, paano natin explain to? Sa trigo, bago tayo magpunta dyan, meron tayong tinatawag na reference angle. Okay? May tinatawag tayong reference angle. Pababa onte. Ay, sorry naman. Pababa onte. Sir, yuhu, natatakpan. Ayan, okay Okay na. Pwede naman ako sumama sa upcut. Pero madi-disqualify tayo. Pababa ng pababa. Yan. So sa okay, bago yung reference angle, may another thing lang pala. Di ba sabi ko sa inyo kanina, sa trigo, anong angle to? 0 degrees. Ito, 90. Ito, 180. 270. 360. Tatandaan nyo, pagdating sa trigo, ang ikot na ganito, ito yung positive angle. So, anong ikot yan? Anong direction yan? Anong tawag yan? Correct. Counter-clockwise. Okay? Kapag ganito naman, pag ang ikot ay clockwise, ito yung another concept na kailangan yung tandaan screenshot nyo na yan. Kapag ang angle ay positive, ang ikot mo ay counterclockwise. Kapag ang angle mo ay negative, meron palang concept ng clockwise. Ayan. Yan, meron na naglagay sa inyo, si Phil, ng yung mga reference angle. Pero i-visualize din natin yan para mas madali yung ma-absorb. So, ang ibig sabihin lang kasi nito, kapag halimbawa sinabi kayo sa inyo, nasaan ang 45 degrees? Nasaan ang 45 degrees? Ano ba ang 45 degrees? Positive, negative? Positive. Diba? So, tapos tandaan nyo dito kayo lagi mag-start sa x-axis na to. So, dahil positive 45 degrees siya, ang gagawin ko, dito ako iikot ng pa-counterclockwise.
So, dito ko mabubuo yung 45 degrees. Kung na-gets, parang gumanon siya. Quadrant 1. Pero, kapag sinabi, nasaan ang negative 45 degrees, ang mangyayari sa akin, mula dito sa x-axis na to, iikot naman ako pa-clockwise. Naalala niyo yan? So, ang mangyayari, ito yung angle niya. So, ito yung katumbas ng negative 45 degrees. Which is nasa quadrant 4. Okay? Halimbawa, ang pinahanap naman sa inyo is 150 degrees. Halimbawa, sige nga, 150 degrees. Paano ko ipa-flat ang 150 degrees? So, magsisimula ako dito. This is 0 degrees. Pag akyat ko dito, 90 degrees. Correct. Somewhere here. Kasi di ba ito 90? Mag-additional, 90 plus 60 degrees. Ito yung 100... Ito yung 150 degrees. Nasa quadrant to ka. Okay? Ayun, naglag na naman si sir. Mukhang sumusuko na. So, ibig sabihin siguro, i-continue na natin next time. Tapusin na ba natin? Siyempre, tatapusin na natin. Ayan, okay. Ito yung 150 degrees. Nakuha? Overtime na kasi. So, kapag halimbawa naman, meron kang 210 degrees. Paano naman pag 210 degrees? I-plot natin ang 210 degrees. Nasaan yon? Siyempre, sumagad sa 180, tapos may karampot na gumanyan. 210 degrees. Okay? So, tandaan ang concept ng positive and negative. Ito lang tatandaan. Kapag ang angle ay positive, magsisimula lagi dito sa x-axis, iikot counterclockwise. Kapag ang angle ay negative, magsisimula lagi sa x-axis pero iikot clockwise. So ngayon, kaya ako pinakita yan, kasi depende sa kung saang quadrant nag-land yung angle, meron tayong tinatawag na concept ng reference angle. So may formula yung isa sa mga classmates nyo dyan na nilagay, ano yung mga formula for reference angle. Pero kung halimbawa lang, hindi nyo sa ulo yon, the other way to understand it is, tandaan nyo lang sa figure. Tatandaan nyo na, halimbawa ito, dito na, halimbawa nagland sa quadrant 1. Ang susukatin nyo lang lagi is, gaano siya kalaki, or gaano kalaki yung angle relative to the x-axis. So, ang tandaan nyo lang, ang concept ng reference angle, lagi siyang relative to x-axis. So, kung quadrant 1 ang galing, ito lang yung i-measure mo. Kung quadrant 1 nag-land. Kung quadrant 2 nag-land, ang magiging reference angle mo is ito. Okay? So, ibig sabihin, yung 150 degrees kanina, anong reference angle niyan? Yan. Gagamitin nyo na ng concept ng Joml yan, di ba? Angles naman. Sige nga. Dahil yung 150 ko nag-land sa quadrant 2, pero ang concept ng reference angle ay ano yung sukat relative dun sa x-axis? Anong sukat nito? 30. Kasi alam nyo na ang isang kabuuan is 180. Nakuha? Okay. Tandaan nyo lang muna yung pagkuha ng reference angle. Mamaya explain natin saan mo gagamitin yan. Yung 210 ko kanina, dito tayo nag-land. Tama? Pero anong sabi ko? Ngayon, pag tinanong ko, ano ang reference angle ng 210? Anong magiging sagot? Di ito din. Laging relative sa x-axis. So, ano kayang sukat yan? 30 ulit. Nakukuha nyo? Nagigets nyo na yung concept ng reference angle? Kaya maganda din na nagdo-drawing kayo eh. Di ba? Mas madali siyang iintindihin. Ayan, kapag ginamitan nyo ng formula, sabi, di ba, if it falls under quadrant 3, angle minus 180, which is the same, which is 30. Pero visualize lang natin para mas madaling ma-absorb. Para dun sa mga visual learners. Ngayon, paano pag tinanong sa atin,
Negative 45 degrees. Yan, nagland mismo sa quadrant 4. Ano na yung reference angle ko? Anong reference angle ko dyan? 45. Positive 45 na lang, ha? Yung negative kasi, kumbaga sinasabi niya lang sa atin yung direction para malaman kung saang quadrant magfo-fall. Pero alam mo na 45 degrees lang din siya. So may nagtanong kanina, what if sir negative 150 degrees? O sige, i-plot muna natin ang negative 150 degrees. Saan yun maglaland? Gamitan ko na ng kulay black naman. Negative 150, so laging mag-start sa dito, di ba? Sa positive x-axis. Laging yan ang starting point, ha? So, negative. So, clockwise ako. So, pagdating dito, negative 90 yan. So, saan maglaland ang negative 150? Actually, dito din yan maglaland. This is your negative 150. Tama ba? Quadrant 3. So, question ko, dahil nagland siya dito sa quadrant 3, ano ang reference angle? Dapat relative sa x-axis ulit. So, ito lang din yun. So, ano ang magiging reference angle ng negative 150? Saan galing 39, Nicole? Okay, 30. Nakuha? Nakuha nyo ba? So, ngayon, bago ko sagutan yung problem, absorb ang reference angle, na-absorb ang direction, na-absorb ang landing, quadrant 1, 2, 3, na-absorb ang reference. Ngayon, i-level up natin. Tinanong kayo sa UPCAT. Ayan na, patay. Patay din dahil biglang nag-lag na naman ang ating screen. Sorry na. Nandiyan kasi si Elsa sa paligid. Alam ko na kung bakit naglalag, nag-freeze. Kasi nakabukas yung aircon. Papatayin ko yung aircon para hindi naglalag. Paano pag tinanong na kayo sa UPCAT, ano ang sine 210 degrees? So, ang gagawin nyo lang, i-apply nyo na itong natutunan natin. Dahil yung, di ba itong 210 na to, yung 210 na yan, wala yan dun sa inaral natin kaninang 30, 45, 60, tsaka yung unit circle. Wala yan dun, di ba? Pero, ang 210, pwede mo siyang i-translate into reference angle. So, ano ang 210 again? Nandito, di ba? Quadrant 3. Anong reference ng 210? Anong reference ng 210 degrees kanina? 30. So, ibig sabihin, katumbas lang din ito ng pag-take ng sine 30 degrees. Which is, ano ang sine 30 natin kanina? 1/2. Nakakuha? Pero may isa pang layer na kailangan tandaan. Ano ang sign? X or Y? Ano ang sign? Di ba Y? Ngayon, anong quadrant ang 210? Quadrant 1, 2, 3. Quadrant 3. Pagdating sa quadrant 3, ano ang symbol natin for x coordinate and y coordinate? Negative. But since 210 is quadrant 3, yung 1/2 na yan gagawin kong negative. Kaya kapag nag-check kayo sa calculator, ano ang sine 210, that is negative 1/2. And negative siya dahil pagdating sa quadrant 3, negative kasi ang sine value. So, ganyan na yung i-apply nyo kapag may mga hinahanap na mas malalaking angles. Kino-consider nyo ano yung reference angle, pero itatahi nyo dun sa mga simpleng alam natin, 30, 45, 60 unit circle. Tapos, hindi basta-basta positive, negative ang sagot. I-analyze nyo na, pagdating ba sa quadrant 1, ano ang x-coordinate, ano ang y-coordinate, positive. Nakuha? Naintindihan nyo na kung paano? Okay, so screenshot.
So, dyan yun na i-remind yung sarili nyo na ang quadrant 1, positive ang cosine, ang sine laging positive. Sa quadrant 2, ang cosine laging negative, ang sine ay positive. The same thing with quadrant 4, account for the signs. Okay? So, screenshot nyo muna to. Okay, smile. Ayoko na nung number 1. Tapos na yun. De joke lang. So ngayon, pag sinolve ko to, if tangent theta is 3/4 and theta is in first quadrant, sige, gamitin natin, intindihin natin yung problem. If tangent theta is 3/4, ito, hindi angle yung binigay, pero binigay na yung measurement. Kasi nga, triangles lang naman yung na-form, di ba? So, anong sabi? Theta is in first quadrant. So, kung first quadrant, ang gagawin ko, igaganyan ko lang siya. Nakuha? Ba't ko ginanyan? Okay? Kasi, di ba, ang reference laging nakasaklay sa ating x-axis. Sabi, di gawa ko ng triangle dyan. Find second. Sabi, that tangent theta is 3/4. Parang ganun lang dito sa kanina. So, tangent theta is 3/4. Ano ang tangent? TOA. So, anong opposite ng theta? Itong 3. Ito, anong sukat nito? 4. Balik tayo sa Pythagorean triples. Pwedeng isolve via Pythagorean theorem, pero sabi ko sa inyo, by heart, tandaan ang Pythagorean triples na 3, 4, 5. So, hypotenuse automatic is theta. Hypotenuse is automatic 5. Anong hinahanap? Secant theta. Ano pwede kong gawin? SOHCAHTOA CHOSHCHAKAW. So, ano gagawin ko dyan? Hypotenuse over adjacent. Anong hypotenuse natin? 5. Anong adjacent natin? 4. Okay? Sabi first quadrant naman yan, so sure na tayong positive. So, the answer is letter A. Okay? Okay na. Last problem. Kailangan ko na maligo dahil ako'y alis. Ang call time 2 p.m. Wait lang Kailangan nandun na ako ng 2:30. Call time is 2 p.m. Okay, sige. Mabilisan to. Ay, naglag ba? Hindi naglag. Medyo naglag. Window. Matatapos naman na tayo. Pa-screenshot po. Sandali! Parang ikamamatay pag di naka-screenshot i-delete nyo lang din naman yan. Screenshot pa kayo. Kakain lang sa storage nyo yan. Elsa ka ba, sir? Bakit? Nagpi-freeze ka May replay, punta kayo sa Instagram. Follow nyo na ako sa Instagram. Tapos may nakalagay doon na link ng math guide. Pagkapunta nyo doon sa Instagram ko, meron dong link. Google Docs, Google Excel. Tapos nandun lahat ng topics. Okay. Okay na. Screenshot na yan. Last na tayo. Last one. 2 cos squared theta minus 1 equals 0. Ayan na. Sir, di ko na din yung sasagutan sa UPCAT. Wag, pwede yan. Dahil inaral naman na natin yung basic ng trigo. So, para lang din kayo nagsosolve ng mismong equation sa algebra. So, 2 cos squared theta minus 1 equals 0. So, ang goal natin, matira yung theta sa isang side. So, ganito lang yan. Madali na lang to. So, ang gagawin kong unang step ay ililipat ko yung negative 1 sa kanan, magiging positive 1. Tama ba? Okay? Sa July, hindi yung pag-upload, medyo mabilis na ako recently. Ito, tatapusin ko to over the weekend. So, lahat, ma-upload ko na. Tapos, paano ko masosolve yung theta dyan? Divide both sides by, ano kaya pwedeng gawin?
Oy, may Charmaine. I-divide ko both sides by 2. Oh, cancel. So, mayroon akong cosine squared theta equals 1/2. Tapos, kung gusto ko makuha yung cosine theta, ano gagawin ko? Naka-square to. The same lang sa algebra na basic. Kung meron akong x squared, anong ginagawa nyo sa x squared? Di ba kinukuha nyo yung square root? So, ganun lang din gagawin ko. Kunin ko to. So, magkakaroon ako ng cosine theta. Tapos, ano ang square root of 1/2? Di ba ang square root of 1/2 kapareho lang yan ng square root of 1 over square root of 2? Over square root of 2. Tama ba? Tama? Ngayon, sabi nyo 1 over square root of 2. Pag nirationalize ko yan, ano? Babalik ulit tayo sa algebra na diniscuss natin. Katumbas siya ng square root of 2 over 2. Nasundan so far? Yes or no? Okay. Ngayon, mula sa cheat sheet natin, anong angle ang nagbibigay ng square root of 2 over 2 kapag kinuha mo yung cosine? Unique lang naman yan eh. Tingin sa cheat sheet, ano yung nagbibigay ng 45? Ay, sinabi ko na. Ano nagbibigay ng square root of 2 over 2? Di ba yun ay 45 degrees? Nakuha? So, ngayon, ang question ko sa inyo, isasagot ko ba si letter A lang? Hindi pa. Kasi, titignan nyo, ito. 0 to theta. Ngayon, ito na yung reason kung bakit tinitignan to. So, babalik tayo dun sa kanina may reference angle tayo. So, kung ang sinasabi kasi nito, ang range lang daw, o kumbaga, ang panggagalingan ng theta natin o yung theta natin ay magbumula sa 0 degrees hanggang 180. So, ibig sabihin, tinatry niyang i-account mula dito hanggang mula Batanes hanggang Hulo. So, mula dito hanggang dito. Anong quadrant to? Quadrant 1 at quadrant 2. Tama ba? So, kapag kinuha natin yung 45, pasok siya dito. Tama ba? Pero, sinasabi niya sa atin, okay lang daw hanggang 180 degrees kung ano man yung pasok. Di ba pag nasa quadrant 2 tayo, anong reference angle natin? Ganito itsura. Tama? Kung 45 degrees yon, so dapat 45 to as a reference angle. Anong angle ang merong reference angle na 45 na papatak sa quadrant 2? Naku, nag-lag daw. Ano ba yan? Hassle naman, no? Hassle. Relax lang, relax. Hindi tayo magagalit. Yan. Pero nakuha nyo ba yung in-explain ko? Ang sinasabi niya kasi, ang angle na hinahanap niya, nagre-range from 0 to 180. So aside from the quadrant 1 na 45 degrees, hahanapin ko yung angle na nandun sa quadrant 2. Di ba? Na dapat ang katumbas na value is 45 degrees din. So, ito yon. Pero, pag tandaan nyo na reference lang yan, ha? So, ano yung katumbas niya dun sa mismong real angle? That's the 135. Ito yon. Diba? Kasi nga, sabi natin kanina, pag mga lagpasan ng 100 plus na yan, tinatahi mo na siya sa reference angle. That's why the answer is letter C. 145 and 135. Nakuha? Nakuha? Question pala. Paano pag ang tinanong lang sabi, kung hindi binigay yung 0 degrees? Halimbawa, hindi binigay yung 0 degrees na 0 to 180. Ang sinabi, what if ang sinabing condition, kasi kumbaga condition yan eh. What if ang sinabing condition, the cosine value is negative? Pag sinabi, solve this equation provided that the cosine value is negative. Kasi di ba nung kinuha natin yung square root niyan, technically positive negative yan di ba? Anong pipiliin ko? Yung 45 o yung 135?
Oh, process. Brainwaves. Send ko sa inyo. 135. Kasi sa 135, nasa quadrant 2 ka wherein your x-coordinate or your cosine is negative. Oh, yan. Nasusundan nyo na. Okay. So that's the last problem. Kailangan ko ng maligo. Dahil kailangan ko ng bumiyahe. Okay. Meron kayong natutunan for today, trigo. So, may mga natatakot sa inyo sa trigo, pero tingin ko lahat ng fundamentals ng trigo, kung na-absorb nyo naman yung discussion natin, kaya nyo na mag-solve. Basta seryosong usapan naman to. Huwag kayong ma-intimidate kapag nakakita kayo ng mga ganyang problem. As long as naintindihan nyo yung mga key na diniscuss natin, from the special triangles, di ba? Paggamit nung SOHCAHTOA, unit circle, identities na very basic lang din naman pala, pinanggalingan, kayang-kaya nyo nang sagutan. Okay? Tsaka yung mga simpleng yung kanina may pinasolve ako di ba? Yung halimbawa, sin 30 minus cotangent 45 plus ganito. Masosolve nyo yun. Mag-cheat sheet kayo. And on your own, cheat sheet on your own. Hindi cheat sa katabi. Madi-disqualify kayo. So, kaya nyo siyang sagutin. Okay? So, yun lang. Salamat for today.